puntahan natin si Attorney Attorney, okay. Harry Roque, Attorney Martinez. Opo. Kasi ang kaiba, although sinabi natin na parang may mga kapareho sa mga kaso, no, ang kaibahan, ano, unlike si Zaldico, we see his yung mga taped statement Oh, niya, yes. no, na Oo. mga parts 1 to 100. Si Harry Roque naman, live no, nagpapa-interview o kaya nagla-live siya ng ano niya, no, ng sa sarili niyang mga site, ano. Isn't that frustrating for the DOJ na alam natin na fugitive na ito, no, pero parang ganun ang nangyayari, Attorney Martinez, na nakikita pa sa, although kami na naman ini-interview naman namin siya, Oo, no, hindi naman namin yes, inaalisan, yes. pero yun nga, yung siya ay talagang readily available for conversations like that. Hindi ba to frustrating for the DOJ, lalo at fugitive siya at kailangan na talaga siya maibalik dahil sa mga kaso niya? Opo, no. So, there is difficulty din talaga po. We admit na dahil po sa it's liberally he's posting videos and photos of him being somewhere else which we are unsure of. Syempre, it makes the job difficult and ano rin ho, you could say frustrating, but we do ano po yan, nothing prevents him from doing so. Hindi naman po sa sa pinipigilan natin siya kasi wala naman talaga makakapigil sa kanya if he intends to do so. Kami naman ho, in terms of being frustrated, alam naman po kasi natin na at least insofar as our jurisdiction is concerned, ang mga korte na po categorically idineklara na isa siyang pugante at nakanselan na po ang kanyang passport. So that goes into yung legitimacy po ng ang stay niya abroad. I wouldn't say totally frustrated dahil ano man po yan we're very professional in it. We understand na these things will do happen. So we just exercise the proper means within our own channels, within our own jurisdiction, so that we can do whatever we can, at least within our capacity. Yeah. No, and I think our courts have done that for us already so far. We're just continually working to be able to find more means to locate him and then possibly get him back here to face his charges. Locate him, pero actually, nung last, 'di ba, nung interim release decision, nandun lang siya sa labas ng ICC. Attorney, nakita siya nung mga kapatid natin sa media dun eh. Yeah, yes po, opo. But the Oo. thing is kasi, question is, does the Philippines have an extradition treaty with the Netherlands, for instance? Yung mga issues eh. So he may be in one place or the other. If we know that outside the ICC pinaparade niya sarili niya, but the difficulty niya is walang extradition treaty. And then sabihin po niya na he's somewhere else. May news po 'di ba na he posted a flight ticket that he was supposedly en route to Vienna, Austria. Yes. But we know na hindi po totoo yun, apparently. And he disclosed that himself. So these are the challenges po, no? It's not just locating the whereabouts, but knowing once we do locate him, how can we exercise our own sovereign powers to be able to get him back in accordance with the laws of the other country as well. Pero yung claim niya na hindi siya pwedeng pauwiin habang pending yung kanyang petition for asylum, katanggap-tanggap ba yun? I mean, is that valid sa legal point of view ng DOJ? Well, syempre po, no, may sarili po siyang posisyon. As an international lawyer, advocate din po siya for his own position and he would know a lot as well to be able to raise his own defenses. Ginawa po kasi ang pagiging abogado You're an advocate for a position at a certain point in time. Depende po kasi ng kliyente nyo. In this case, siya ang kliyente niya. So, he would advocate for that position. Kami naman po, we're saying na hindi lang naman po kasi yun ang in terms of his asylum request, marami po kasing pwedeng pumasok siya na legal issues. If I could just go into po yung discussion niya ng non-refoulement or non-refoulement, our position is that hindi po applicable yun because he's not being politically persecuted here. Diba? He would argue na may political persecution po and that he stands to risk persecution, discrimination when he does come back here. No, so depende po yan and also it will depend din po sa host state where he's located and yung rules ng host state na yon with respect to asylum. Kasi ang asylum request po kasi application yan application, titingnan ng host state kung talaga may grounds ka to invoke asylum and one state could rule very differently from the other. Kami naman po sa kagawaran ng katarungan,
ang position namin is irespetuhin po namin kung ano man maging desisyon ng host state na yon with respect to his asylum request. Kasi sovereign po sila eh. Sa kanila naman po yun eh. Kami naman po, syempre, what we're saying is, number one, illegitimate na ang kanyang travel because his passport has been canceled. A court in our jurisdiction declared he's a fugitive. Yeah. 'Di ba? So, I'm sure in the same way na nirespeto po ng Pilipinas ang jurisdiction at desisyon ng ibang bansa, nirespetuhin din po naman siguro nila ang desisyon ng ating mga korte. Okay. 'Di ba? So, ano po 'yan eh, we're a community of nations. So, we cannot impose on another state na non-refoulement or non-refoulement does not apply. But if they wish to do so, pero kasi they know that yun ang posisyon natin and we have grounds to be able to support that position.